balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pamunuan ng Pag-ibig Fund mistulang nabunutan ng tinik sa pagkakaaresto kay Delphine Lee. Pampanga RTC pinagtibay na legal ang pag-aresto kay Lee. Ang tunay na biktima rito ay tayo pong lahat dahil tayo po lahat ay nagko-contribute sa Pag-ibig Fund. Kami po ay nagpapasalamat sa Philippine National Police. Being kind to somebody is different from being legally correct. Doon tayo nagtatalo sa is it legally correct. Department of Foreign Affairs nagpadala na ng tauhan na tututok sa kalagayan ng mga Pinoy sa Ukraine, habang alert level naman sa Venezuela itinaas na. Nagpadala na rin po tayo ng isang consul para makipag-usap sa mga Pilipino na nandoon po sa Kiev. Legal arguments naman ng Pilipinas sa pagsakop ng China sa buong South China Sea. Target na isumite sa international arbitration sa katapusan ng buwan. Hopefully, masubmit natin ito by March 30. Magkaroon ng hearing tungkol dito at later on magkaroon ng desisyon. 6 hanggang 10 oras na brownout nararanasan ngayon sa Mindanao. Mga mamamayan nangangamba sa posibleng paglala ng power shortage sa reyon. Itang pangkalakalan, Bangus Parade Festival ay sinagawa sa Ringay, La Union. At world, 3 taong state of emergency sa Tunisia inalis na. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Biyernes, March 7 na tayo, 2014. Noong numero 1 ng RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. Naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DXRS 918 RMN sa Surigao, DYHB 747 RMN sa Bacolod, DYME 783 RMN Masbate, sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live International, Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA, live din tayo. At sa lahat po natin mga #1 AM stations. Kasama mistulang nabunutan ng tinik ang pamunuan ng Pag-ibig Fund kasunod po ng pagkakaaresto kay Delphine Lee, ang may-ari ng Globe Asiatic Realty Holdings Incorporated. Si Lee ay nahaharap sa kasong syndicated estafa dahil sa irregular na paggamit sa 7 billion pesos na housing loans kung saan gumamit ito ng mga ghost borrowers sa pag-ibig sa pagbebenta ng housing units ng GA sa Pampanga. Sa interview ng RMN kay Pag-ibig Fund Assistant Secretary Daniel Subido, ngayong nahuli na si Lee, makakaasa daw ang kanilang mga members na hindi na muling mangyayari ang ganitong iskandalo. Kasabay po ng pag-check ng lahat ng kanilang kasapay-pawang mga lehitimo. Nagpapasalamat din sila sa mga otoridad na nakadakip kay Lee at nahulog sa kanilang kamay ang isa sa mga personalidad na tinaguriang high-profile fugitives. Matatandang nadakip si Lee ng Task Force Tugis ng PNP sa Hyatt Hotel sa Malate, Maynila, alas 6:30 kagabi sa bisa po ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Maria Ami Faith Fider Reyes. Kanina umaga ay dinala na isa sa Pampanga RTC Branch 42 matapos magpalipas ng magdamag sa Kampuk Rame. Ang tunay na biktima rito ay tayo pong lahat dahil tayo po lahat ay nagko-contribute sa Pag-ibig Fund. Kami po ay nagpapasalamat sa Philippine National Police at doon naman po sa aming mga miyembro sa Pag-ibig, nakakaasa po kayo na magiging vigilant po kami at magiging relentless po kami sa pag-uusig nitong kasong ito sa aming pamumuno ni Vice President Binay at sa mandato ni Presidente Aquino. Samantala, tiniyak naman ni Senior Superintendent Conrado Capa ng Task Force Tugis ng PNP na matatanggap po na nag-iisa na informante ang 2 milyong pisong pabuya na patong sa ulo ni Lee.
po yung mangyayari sa patong na yan, sir? Yung bounty money na yan, sir? Yung pabuya? Opo, gagawa po kami una, capital operation report. Siyempre po, lalabas doon kung sino yung tumulong sa amin, nagbigyan ng nagdaan para ma-consider po. Ang sunod ng tinig po mga kasama ni Pag-ibig Assistant Secretary Daniel Subido at Senior Superintendent Conrado Capa, Hepe ng Task Force Tugis ng PNP DJ sa interview ng RMN. Kasabay ho ng pagharap ni Delphine Lee sa Pampanga RTC, pinagtibay naman ng korte ang legalidad ng pag-aresto dito. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung saan ididetine si Lee, pero may una ng impormasyon na makukulong ito sa NBI Pampanga. Kaugnay nito ay nagaya naman ang motion to release sa korte ang kampo ni Lee dahil illegal daw ang paghuli sa kanya. Iginit ni Atty. Gilbert Repiso, ang abogado ni Lee, na wala ng bisa ang warrant of arrest laban sa kanyang kliyente mula nang iabsuelto ito ng Court of Appeals. Nilinaw din ito na hindi nagtatago o hindi nagtatago sa otoridad si Lee, sa katunayan ay kusa pa itong sumama sa mga pulis nang siya ay madakip kagabi. Dagdag pa ni Repiso na unahan lang sila dahil lalantad na sana ang kanyang kliyente at pinaplansya na rin ang pagharap nito sa media. Being kind to somebody is different from being legally correct. Doon tayo nagtatalo sa is it legally correct. There's no doubt, mababait po ang PNP. Pinakain pa siya, pinagpahinga. Kung nagtatago po si Mr. Lee, bakit siya makikita sa hayat? Kung nagpaplano siya ng pagpapatawag na isang press conference this coming Monday. Inimbitahan po siya sa PNP, sumama voluntarily. At pagdating doon, siyempre nagkaroon na ng normal arrest procedures pagdating sa PNP. Maliban kay Lee, pinaghahanap pa ng Task Force Tugis na retired Army General Major General Jovito Palparan, dating Palawan Governor Joel Reyes at kapatid niyang si dating Coron Palawan Mayor Mario Reyes, gayon din si dating Dilagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. at ang pinakauli ay ang kapatid ni Janice Lim Napoles na si Reynold Lim, na mga tinaguriang high-profile fugitives ng bansa. Paghahanap po sa iba pang wanted personalities, pinaigting pa. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Iniyak ng palasyo ng Malacanang na patuloy ang ginagawang pagtugis ng pamahalaan sa mga personalidad na patuloy na pinaghahanap ng batas. Ayon kay Communications Operations Secretary Sammy Coloma, ngayon ay mas pinagting pa ang paghahanap ng gobyerno sa mga wanted personalities upang matamo ang katarungan. Habang kagabi naman ay nadakip ang mga otoridad si real estate magnate Delphine Lee, kung saan sinabi ng palasyo na sa pagkakadakip kay Lee ay magkakaroon na ng malinaw na oportunidad para panagutin ito sa kasong isinampan laban sa kanya. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama ay nagpadala na ang Department of Foreign Affairs ng Consul General sa Ukraine kasunod ng kaguluhan sa Crimean region. Sa interview ng RMN kay DFA spokesman na to Asek Raul Hernandez, ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng may 175 mga Pinoy sakaling lalo pang sumiklab ang kaguluhan sa nasabing bansa. Nagpadala na rin po tayo ng isang consul doon sa Kiev para makipag-usap sa mga Pilipino na nandoon po sa Kiev area at para makipag-usap din doon sa Honorary Consul General doon sa Ukraine. Bagamat kinumpirma ni Hernandez na karamihan sa mga Pinoy na naninirahan sa Ukraine ay nasa Kiev, pinayuhan pa rin ito ang mga kababayan natin na maging alerto. Binibigyan din natin ng abiso yung ating mga kababayan, na advisory na dapat maging alerto at maaari manatili sila kanilang mga bahay. Kung hindi naman mahalaga yung kanilang mga lakad sa labas, umiwas ng mga pampublikong at matataong lugar at manatiling nakatutok sa mga kaganapan sa Ukraine. At maganda na rin kung halimbawa kailangan natin na ilikas sila. Ngayon ay nakataas ang Alert Level 2 ng Pilipinas sa nasabing bansa. Samantala sa Venezuela ay tinas po ng DFA sa level 2 yung restriction phase na tinatawag ang crisis alert. Dahil rin sa mig din na tensyon sa pagitan ng opposition at government supporters at security forces sa bansang yun. Sila rin ng crisis alert level 2, pinaiiwas sa mga Pinoy sa mga matatao at critical na lugar na kalimitan pong pinagdarausan ng mga rally. Kasabay niyan sinabi ni DFA Assistant Secretary Raul Hernandez na posibleng maglabas po ng temporary employment ban ang DOLE habang pinaghahandaan na rin nila mga Pinoy sa Venezuela sa posibleng repatriation. Sa kasalukuyan nasa may 100
204 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Venezuela. Matatandang nabalot po ng karahasan ang nasabing bansa dahil sa panawagang magbitiw si President Nicolas Maduro na sinisisi naman ng mga militante sa mataas na unemployment rate. Ngayon din sa kakulangan ng pagkain, madalas na pagkakaroon ng blackout at talamak na krimen. Sa pinakuling balita, 2 na naitalampatay dahil sa patuloy na kaguluhan. Pinaplansya na ng Department of Foreign Affairs ang ihahaing memorial o legal arguments sa international arbitration ugnay sa 9-line claim ng China sa buong South China Sea. Sa interview ng RMN kay DFA spokesman Assistant Secretary Raul Hernandez, binigyan diin sa nasabing memorial ang illegal na pagsakop ng China sa buong South China Sea na labag sa international law. Umaasa si Hernandez na may ihahain ang kanilang legal argument sa Marso 30 upang agad na makapagpalabas ng desisyon ng arbitral tribunal. Hopefully, masubmit natin ito by March 30. Magkaroon ng hearing tungkol dito at later on magkaroon ng desisyon yung arbitral tribunal na yan nga, yung ating exclusive economic zone ay para lang sa atin at yung 9-line claim na expansive ng China ay illegal at para maayos, matahimik yung area nito malaman kung sino talaga may karapatan sa mga maritime zones doon sa South China. Kapatid na South China Sea ay tinatay may lawak na 3.5 million kilometers kung saan sentro ito ng territorial issues sa pagitan ng Pilipinas, China, Taiwan, Malaysia, Brunei at Vietnam. 6 hanggang 10 oras na brownout ang nararanasan na ngayon sa ilang bahagi po ng Mindanao. Kasunod na ito nangyaring malawakang blackout 1 linggo na lumipas. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, kulang ng 134 megawatt ang supply na abot lamang sa 994. Para mapunan po ang peak demand na maabot sa 1,128 megawatts. Dahil dito, araw-araw na brownout pa rin ang pinapatupad sa ilang mga lugar kasama ng South Cotabato umabot sa 6 na oras kada araw. Kaugnay niyan po yung nagpahagda ng pangamba ang mga mamamayan na posibleng abot pa ito sa 10 oras o mahigit pa sa paglipas ng mga araw, lalo na't umiinit ang panahon pagdating po ng summer. Nabatid na tuwing summer nagkakaroon ng problema o shortage ng kuryente ang Mindanao Grid mula naman sa mga hydropower plants. Pagdinig sa forfeiture case laban sa ari-arian ng mga sangkot sa PDAP scam ipagpapatuloy mamayang hapon. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Ipagpapatuloy nga mamayang hapon ang pagdinig hinggil sa isinusulong na forfeiture case laban sa mga assets sa mga sangkot sa multi-billion peso sa pork barrel fund scam. Nakatakdang dinggin mamaya alas 2 ng hapon ang panig ng mga respondents kung bakit hindi dapat isalang sa mas mahabang provisional asset preservation order ang mga ari-arian na may sinasangkot sa PDAP scam. Binigyan kasi ng pagkakataon ng hukom ang kampo ng mga respondents sa maghain ng komento sa mosyon ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig kanina sa sala ni Manila RTC Branch 22, Executive Judge Marina de la Cruz ay sina Attorney Facing So ng kinatawan ni Janet Lim Napoles, mga abogado ng AMLAC at Office of the Solicitor General. Una na nagpalabas ng Provisional Asset Preservation na order ang korte laban sa mga bank accounts, money instrument, mga sasakyan, real properties at ibang pag-aari ni Napoles, kanyang pamilya, mga nakasuhan sa PDAP scam at ilang whistleblowers na tatagalan naman ng 20 araw. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Vice President Binay nadismaya sa mga nakikialam sa kaso ng Delphine Lee. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Nagpayag nga ng pagkadismaya si Vice President Jojo Marbinay sa mga gustong umareglo sa kaso ni Delphine Lee, presidente ng Globe Asia TIC, na gumamit ng mga ghost borrowers at mga peking dokumento para makakuha ng mahigit 6 na bilyong piso mula sa Pag-ibig Fund, ang pera mula sa kontribusyon ng mga manggagawa at karaniwang tao na miyembro ng Pag-ibig. Itong si Delphine Lee ay naaresto sa isang hotel sa Pasay City kahapon at merong impormasyon na natanggap si Vice President Binay na merong ilang personalidad ang nais umarbor kay Lee pero hindi na niya pinangalanan ng mga ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Dahil sa mga malungkot naman, di baling makialam kung tama ang isadala ng ipapakialam. Pero kung mali naman, yun, hindi naman yata maganda. Diba? Thank you.
Yan po ang tinig ni Vice President Jojo Martinay. Nagpasalamat si Binay sa tracking team ng Philippine National Police na nakaaresto kay Lee. Ang kaso ng Pag-ibig Fund ay isinampa ang syndicated estafa kay Delphine Lee noong pang December 2010. At ngayong nahuli na ito, umaasa si Vice President Binay na matutugunan na ang daing para sa hustisya ng mga naging biktima nitong si Delphine Lee. Mula dito sa tanggapan ng Vice President para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak Arimen. RMN News Network. Arangkada ng Bangus Festival sa bayan po ng Aringay, La Union na kilala sa paggamit ng electric float. Ayon kay Mayor Julie San Andres, sa mga float ay nakapokus sa mga produktong bangus na itinutuloy ng bayan bilang one town one product. Kinagalak din ni San Andres ang kanilang bayan na naging punong abala sa event. Samparan daw para maipakilala ang bayan sa mga turista. Abot naman sa halos 10,000 turista dumalo sa pagdiriwang. Isa po sa highlight para sa ika-64th anniversary ng La Union. Nabatid na halos 23 floats na ginamitan ng katutubong materyales sa iba't ibang kulay na ilaw ang pinarada na sinakyan din ng mga kandidato para sa mutya ng La Union. RMN News Abroad. Binawi na ni Tunisian President Monsef Marzouki ang 3 taong state of emergency sa bansa. Ang naturang state of emergency ay umiiral simula 2011 kasunod ng nangyaring revolusyon na siyang hudyat ng Arab Spring. Ang anunsyo ay ginawa ng Pangulo sa kanyang Facebook page. Maalala, noong nakaraang Nobyembre ay pinalawig ang nasabing state of emergency hanggang Hunyo, subalit nagdesisyon si Marzouki na tapusin na ito ng maaga. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Biyernes, March 7. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako po si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Sa RMN News Nationwide. At alas 12, 18 ng tanghali.